mag-subscribe ka na. Hello, hello, Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you're here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Kamusta naman kayo mga boys ko? Kagigising ko lang. Pasensya na. Pasensya na sa aking boses. Alam niyo. Kamusta naman kayo? Ayan, nakakaloka. Diyos ko, kagigising ko lang mga boys, no? Pero ito nga, syempre, kapapasok lang na balita, hindi ko kinakaya mga buweks. Ito nga, natagpuan. Natagpuan talaga? Ano to? Natagpuan ang kanyang bangkay. Bangkay talaga. Karito. Natagpuan itong si Brandon Espiritu dito sa Osaka. Osaka, Japan, na talaga namang napakaganda dyan sa Osaka, no? Ay, naku, namimiss ko ang Osaka. Anyway, speaking of Osaka, kausap ko si Sir Stephen, Inventor Diaz, yung yung president ng Miss International. Ayan, magkachika kami ilang araw. Grabe, nakakaloka. Ang sarap niyang kausap. Ang dami ko nalaman tungkol sa Miss International, ganyan-ganyan, no? About sa history and everything. Ganyan. But anyway, saka na natin pag-usapan yan, no? Nakakatuwa lang. Napakabait niya, napaka-open niya. Nagtatawanan lang kami sa DM, ganyan. Nakakatuwa, no? And of course, eto, maraming salamat sa mga bumati sa inyo sa aking kaarawan, lalo na sa mga Reyna na mga nag-DM sa akin, sa mga Mr. and Miss ng Pilipinas. Ayan, maraming salamat sa inyo, pati sa mga international beauty queens na nag-DM sa akin. And of course, ang ating mga kabweks dito sa Parade of Beauty. Maraming salamat sa inyong greetings, diba? And doon naman sa sa Happy Father's Day, ayan, maraming salamat din sa mga bumati sa inyo. Hindi ako makarelate ng bonggang-bongga kasi feeling ko sa Philippines lang. Sa Philippines at saka sa US, kasi dito sa Australia, iba ang aming date sa aming Father's Day. O, diba? But thank you sa inyong lahat. But anyway, eto na nga, no, natagpuan. May nakakita dito kay Brandon Espiritu, ang hambog na oportunistang ito. Dito sa Osaka, Japan, nakakaloka, di ba? Diyan siya ngayon naglalagi. Ay, nakakaloka. Brandon, hindi ka pwede magloko-loko dyan, alam mo na. Ma-deport ka talaga dyan, di ba? Anyway, eto, panoorin nyo ito. Nakakaloka itong video na ito. Itong ginawa nila. Panoorin nyo ito. Excuse me, sir. I see you second time around here. I always ask people what they do for a living or what they do in Japan. Tell me a little about yourself. You look like a modeling. Are you a modeling? I've been modeling for almost 10 years. 10 years. Nice, Yeah, man. it's not my main thing anymore, but definitely when I was younger. And, What's your name? my name is Aaron. Nice to meet you. Aaron? Hey, yeah. Aaron. Yeah, I see you 2 days ago, and I was passing by this way. I see you again. I said, damn, I need to talk to the guy. Thanks, man. Yeah, tell me a little bit about yourself. What brings you to Osaka? Are you living here? Actually, I live in Manila right now, Nice. but I came here with my mom's birthday like 2 days ago. Okay. So we all celebrated together. That's and now I'm just interesting. doing like a little solo trip, get my head right, recenter. Like Osaka is kind of like a healing place for me. Right. Now, this is the best spot compared to Tokyo, any other place. I love it here much more. I agree. I like Tokyo. I think people should go there, but I think Osaka just has everything that Tokyo has, and it's cheaper. The people are a little bit more nice. Oh, way more. A little bit more Yeah. supportive. So you come here for your mom's birthday. Your mom live here? Yeah, my mom lives here. Actually, I came here, to be honest with you, I'll be real. Right. I do a lot of content too. What type of content you doing? I was doing lifestyle, fitness, wellness content for like 10 years. Right. And I own businesses in Manila and all this stuff. What type of business you doing before? Like a wellness club, cafe and bar, Nice, man. and then a beach club.
but I went through some public backlash like last Right. week because I dropped a comment in my Instagram, Yeah, yeah. and it wasn't supposed to be ill intent, but it just blew up, and like I was like so infamous for like 2 weeks online. Like you mean negativity was Yeah, negative? like crazy Really? backlash. So I deactivated my stuff, and I'm just taking a break from social media for like 2 months. And yeah, that's kind of why I'm here too. I just wanna Relax. take a break. Yeah. I've been doing so much work on socials. Right. You know how it goes. I know exactly how it is. Dude, I don't even have socials anymore. Like But- I went from like 500,000 like followers Yeah. to now just not doing content at all. Don't let this make you down, man. You look so confident. You look so good. You know, because That's social media. You can never let it attack in your mind because Yeah. I think you have to focus on your career. These people is there for judging. A lot of people is there for being negative and to put people down. But doesn't mean you don't let this affect in you. What I do now, I don't even read the comments yeah. because if you read the comments, you say no, I don't care about. You start sleep before you sleep. You think about. Nah, for sure. Yeah. There's the comments, but dude, it's also Google. Like, it's on the internet. Really? It's on TV. It went to like on TV, But what was it about? and a lot of Filipinos got really mad about that because they thought that I was basically saying full Filipinos are less than half Filipinos in Right. general. But I was just basically speaking in context of the pageant world. They take off the context and they make a big deal. That's the biggest problem with social media. They don't listen what they try to say. They listen what they understand. True, but I will say like it was an arrogant comment. Right. Do not drop that, and I do respect my country, my people. I'm Right. Filipino myself, dude. So I definitely see where I went wrong, but yeah, man, I gotta take a break. But you said like I look confident walking around. Yeah, man, you walk like I say this guy is like a modeling or Hey, something. You know what? If this goes out to the internet, I just want to let everybody know, like, if shit hits the fan, Right. whether it's money, your career, your girlfriend, your boyfriend, anything external that you can't control, Right, you can still find confidence in God, in your faith. right. You know, like That's a good message, me man. walking around, this is just all God, man. Like I'm only here, you're only here because of our faith, and like without Him, I'm not confident at all. So like, you can take anything away from me, but you can't take that away. You know what I'm saying? It's just fucking amazing, but I love your positivity. Oo na, sige na, ama na, nakakaloka. Nakakaloka, Jiwa. Ito ang eksena dyan, kunyari, naglalakad-lakad, no? Tapos biglang may tumawag sa kanya. Tapos in-interview, Jiwa. Siyempre, ikaw ba naman pag may tumawag sa'yo, siyempre, interviewin ka, ganyan, no? Content creator. Pero one thing lang na napansin ko dito sa video na ito, no? Sa totoo lang, hindi siya hindi makatotohanan. Sa totoo lang, diba, knowing na itong si Brandon, itong hambog na ito, no, ay talaga naman content creator din, diba? And of course, kudos! Kudos naman sa interviewer, diba? Ang galing niya, in fairness, no? Ito parang alam na alam niya talaga yung nangyari kay Brandon ni Spirit Tail, di ba? Kumbaga mas marami pa siyang say kay Brandon, parang updated siya kay Brandon, di ba? Parang ang dami niyang advices, di ba? Halatang halata naman na scripted, di ba? Ay nako. Hindi nyo na maloloko ang mga Pilipino, no? Hindi nyo na maloloko ang Philippines. Sa totoo lang, no? Ay, ang ginawa nila na yan, rin yan, parang paklaut din, no? Para, ay, naku, ewan ko na lang talaga, no? Lalo nyo lang ginigil ang mga Pilipino, nakakatawa kayo, no? Ba't yung nag-i-interview, sana pinakita nyo yung fest, di ba? Bakit hindi pinakita yung fest? Dahil baka mamaya makita yung nag-i-interview at may magsasabi, magkakilala yung dalawang yan. G1, naku, tigilan nyo na kami dito sa video na ito. Parang ang dating pa-victim. Etong si Brandon, di ba? Pa-victim. Ano to? Kami pa yung mali sa ginawa mo? Ganun ba yun? Nakakaloka ka naman, di ba? Kapala lang talaga ng mukha nitong si Brandon, no? Tapos ang sabi niya pa, 500 daw ang following niya sa Instagram. Parang hindi naman 500,000. Di ba? Parang hindi naman ngayon. Hindi naman ganun yun, di ba? Dilulong malala din itong si Brandon na ngayon daw ay bumagsak. Nako, hindi ka tatantanan ng mga Pinoy, day. Nako, pagbalik mo ng Instagram ay talaga mag zero balance ka. Nakakaloka. Well, ito lang masasabi ko.
yung ginawang itong video ni Brandon Espiritu ay hindi nakatulong. Sa totoo lang. Kasi obviously, halata siyang scripted. Di ba? Unang-una, tinanong ka, okay, you're modeling, blah, 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 chuchu. Tapos biglang pinasok mo. Pinasok mo yung sagot na sa Philippines ay nagkaroon ng backlash sa iyo. Di ba? Wala naman dun yung tanong, mamatay na yung nagtatanong, di ba? Kung may nagtatanong man tungkol dun sa kinahinatnan mo sa Philippines, mamatay na yung nagtatanong pero wala naman nagtatanong, di ba? Ba't sinabi mo pa yun? Anong purpose, di ba? Tapos ito naman nag-i-interview, sige rin ng palo ng mga, alam mo yun, mga advices and channeling chuchu. Di ba? Parang, bakit? Parang alam na alam niya yung nangyari kay Brandon, di ba? Obviously, magkakuntsaba itong dalawang ito, di ba? Wag kami, di ba? Parang nangyayari kasi, siya pa yung biktima di ba? Parang nangyayari kasi, kami pa yung masama, kami pa yung mga Pilipino, kami pa yung may ginawa sa'yo, di ba? Parang ang nangyari inapi ka namin ng bonggang-bongga. Well, in fact, alam mo sa sarili mo kung ano yung ginawa nyo sa mga Pilipino, lalo na sa Pilipinas, no? After namin kayong suportahan, sa totoo lang, di ba? Hindi ka na nahiya, hindi na kayo nahiya, di ba? Ang iwinigayway nyong bandila sa international pageant ay Philippines. Di ba? Ang sash na nasa dibdib nyo ay Philippines. Di ba? Ang mga sumuporta sa inyo ng buong puso, buong kaluluwa, mga Pilipino. Tapos ganun ang sinabi nyo na kundi dahil sa mga halfies, hindi mananalo ang Philippines sa international pageants. How dare you? Di ba? Nakakaloka lang yun wala pa nga kayo. Ba nga hindi pa kayo naisisilang sa mundo? Wala pang mga hapis noon, Day, no? Wala pang mga hapis noon, hindi pa kayo sinisilang sa mundo. Wala pang mga hapis na lumalaban sa international pageants na representative ng Philippines. Diba? Kulang yata kayo sa history. Nakakaloka. Parang itong si tapos kita mo yung no? Yung pagbubuhat niya ng bangko, parang pa rin. Alam mo, mayabang talaga tong taong to. Oo. Meron talaga siyang angas. No? Mayabang talaga na kahit na alam niyang ganyan na yung nangyayari sa kanya, meron pa rin siyang kakapalan ng mukha. No? May pa rin, may ere pa rin. Tapos, hindi mo ma-feel yung sincerity na nanggagaling sa bunganga niya tsaka sa puso niya, di ba? Talagang parang well, anyways, kasi ganyan naman yung mga di ba, mga foreigners, kumbaga pag lumaki sila sa ibang bansa, iba talaga yung the way sila magsalita, no? Pero bilang half Filipino, hindi mo maramdaman yon. Hindi mo maramdaman yung sincerity, yung alam mo yun, yung parang magpakumbaba ka man lang, di ba? Kaya minsan naiisip mo, or ako naiisip ko parang hindi ito yata nagabayan ng ng maigi ng mga magulang nito, di ba? Bakit kaya ito ganyan? Bakit kaya ganyan, di ba? Hindi naman sa alam niyo mga Bueks, ang dami kong kilala mga Pinoy sa iba't ibang bansa na may mga anak pero pinalaki nila ang kanilang mga anak. Alam mo yun, the way kung paano pinapalaki ang mga bata sa Pilipinas, di ba? Kahit yung mga ibang mga ibang lahi, mga yung basta yung mga Asian countries, no, pinapalaki nila yung mga anak nila na merong touch talaga kung saan sila nang galing na bansa sa Asia. Di ba? Kaya itong mga ito ay talagang, alam mo yung makikita mo yung values. Di ba? Yung GMRC, itong taong ito parang walang pakialam sa mundo. Di ba? Kasi hodang tapakan niya mga kapwa niya Pilipino, na kapwa niya ba talaga or wala lang, ginamit lang talaga tayo, no? Mga kapwa niya Pilipino, imbis na i-lift up niya, nilagapak niya pa. Di ba? Ipinaimburnal niya pa. Kaya ngayon talaga tayo yung mga usap-usapan, syempre sa mga supit bahay natin, mga diluludyaan, di ba? Ngayon, every year na yan, asahan nyo. Gagawin nilang bala ito sa atin na pag nanalo tayo, lalo na ngayon si Bea Milan Windorski ang representative natin sa Miss Universe, di ba? Ngayong taon. Ang lakas ni Bea ngayon, syempre, di ba? Kapag nanalo ito, si Bea, syempre, ang ibabato sa atin ng mga indudilulo na naman ito, sasabihin nila, hindi tayo mananalo kundi dahil wala tayong hindi nila, dalito. Sasabihin nila,
Hindi tayo mananalo kung wala tayong mga Hafiz. Kung hindi Hafiz itong si Bea, no? Nang dahil dito kay Brandon Spiritel. Nakakaloka. Hindi ko kinakaya yung ano. Hindi ko kinakaya yung mga pangyayari ngayon, mga boys. Sa totoo lang, no? Nakakasuka, nakakadiri itong dalawang ito, si Brandon at saka si Jether, di ba? At saka yung isa pang naghugas bigas na si ano, alam niyo na, si Kirk. Di ba? Si Kirk naman, okay lang siya. Okay, Kirk, pagbigyan ka namin, naghugas bigas kaya. Pero syempre, namarkahan na rin tong mga to, no? Nakakaloka itong mga, ay nako, ewan ko na lang talaga. Ito namang si Kurt, syempre, reigning king yan ng, ng Mr. International. Talagang kailangan niya maghugas bigas. Pero siguro kung hindi yan kung hindi yan title holder, baka mamaya, alam niyo na. At least, save niya yung sarili niya kahit papaano. Pero syempre, nagwala mga Pinoy. Kasi ang mga Pinoy, hindi mga tanga, di ba? Merong iba, pero hindi lahat, di ba? Lalo na ako, di ba? Diyos ko, unang pitik mo pa lang, sa sinasabi mo, unang salita mo pa lang, unang buga pa lang ng bunganga mo, or unang post mo pa lang, dyan sa caption na yan, alam ko na kung nagsisinungaling ka at may sinasalba ka, di ba? May sinisave ka, di ba? Ganun yun, nakakaloka itong mga ito. Alam niyo mga boys, no? Itong si Brandon, I don't know kung ano pa yan. Tataas pa ang niyan, anong tawag dito, ang respeto sa kanya ng mga Pilipino. Sa totoo lang, no, kahit na siguro gumawa pa yan ng mga kabutihan, eklabu or charity works at channeling, tingin ko talaga mga boys ay wala na markado na eh. Hindi na mabubura yung ginawa niya sa Philippines sa mga Pilipino mga buweks. Lalo na itong ginawa niyang pa-clout na ito, na video na ito. Ay, nako. Ako hindi ako naniniwala. Kayo ba naniniwala? Di ba? Parang mas nakakasuka, di ba? But in fairness kay Brandon, sa itsura niya ngayon, may bigote, tapos ganyan yung skin color. Ang sarap niya. Ang sarap rin niya, di ba? In fairness. So, doon na lang tayo. Doon na tayo siya masarap, di ba? Mas masarap siyang ganyan. Pero syempre, hindi masarap yung mga pinaggagawa niya, di ba? Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang mga inyong mga opinion. Hiningal ako. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahain. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye. See ya!